The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 26. She was alone in her bed when she opened her eyes. She knew that Fräulein has already gone, at gayon na lang ang sakit na lumukob sa buong pagkatao niya. After the shattering climax he had given her the whole night, Fräulein told her that he was leaving for the state. When she asked him when and why, ay sinabi nitong aalis ito ng madaling araw dahil flight na nito kinabukasan ng 8:00 ng umaga. Ayon pa rito ay may mahalaga itong isinadya sa Amerika at kailangan ay makarating ito doon sa lalong madaling panahon. The pain sliced through her heart right away as she knew the true reason why he has to left the next morning. He lied to her. She already knew that he left for another woman. But why she has to promise her that he will be back soon as he finishes business. And he made her promise not to leave the mansion. Kung aalis man siya ay kailangan may kasama siya. Nagprotesta ang isang bahagi ng isip niya. Para ano pa't kailangan niyang manatili sa mansyon? She was no longer part of this place. Wala na siyang karapatan sa pamamahay na ito. Fräulein owned everything, maging ang puso at katawan niya. Pero malaking parte ng pagkatao niya ang gustong manatili sa asyenda at hintayin ang pagbabalik ni Fräulein. Hindi kaya lalo lamang siyang masaktan kapag manatili siya sa mansyon. Wala na ang papa niya at ang nag-iisa na lang siya ngayon. But in the end of their conversation, she promised him that she'll wait for him. Magtatanong pa sana siya rito but Fräulein shut her mouth with his lips and kissed her again and again. They made love many times. O baka mas bagay na dapat sabihin. They had fucked each other the whole night till their heart content. Dahil hindi naman siya mahal ni Fräulein. May isa lamang siya nitong pampalipas ng sandali sa mansyon at ngayon ay kailangan na ni Fräulein na bumalik sa tunay na pag-ibig nito. Iniwan na siya ng lalaki. Wala na ito ng tuluyan at baka hindi na ito bumalik sa piling niya. She sobbed. Maliban sa niiwang bakas ng pagniniig nila ni Fräulein ay niiwan ding sugatan ng puso niya. Napahagulhol si Reyna sa sariling mga palad. Lumaki siyang likas na mababait at masunurin sa magulang kaya hindi siya nagkaroon man lang ng kasintahan. Kahit isa man sa mga manliligaw niya noong nasa kolehiyo pa siya. At ito nga ang kauna-unahang pagkakataon ay nasasaktan pa siya. Labis na nasasaktan ng puso niya pero sino ba siya para magdamdam? Sino ba siya para magalit at magselos? Fräulein never forced her to make love with him. Buong pagmamahal niyang sinuko ang sarili rito ng maraming beses. In fact, the last night was her choice. Kahit man lang sa kahuli-hulihang sandali na magkasama sila, ay gusto niyang magpakulong sa mga bisig ni Fräulein. Ang madama ang init ng katawan nito sa balat niya. She took a deep breath to calm herself. I was 1:30 in the afternoon. Ganun siya katagal nakatulog. Kung sa bagay, nag-aagaw ang liwanag at gabi nang tantanan siya ni Fräulein at pagpahingahin. She smiled of that thought. They were both so wild na tila gustong punan ang mga gabing na bakante at sa mga darating na gabing hindi nila makakasama ang isa't isa. Kakaiba't pagkalugod niya ang naranasang kaligayahan kagabi. Ang pagkundlit ng klumbay sa kanyang puso. Nakakatiyak siyang nakalipad na ang eroplanong sinasakyan ni Fräulein sa mga sandaling iyon. Kailangan na rin niyang lumabas ng silid dahil baka ano pa ang isipin ng mga kasambahay. Higit sa lahat ay ang tito at tita niya at ang pinsang si Ayla. Ipinalupot na Reyna ang kumot sa katawan saka tumayo siya buhat sa kama at nagtungo na sa banyo upang maligo. Wala ang tito Darius niya. Ayon sa isa sa mga kasambahay ay nagpunta raw ito sa taniman ng tubuhan kasama ang may bahay nito. Iya, gising ka na pala. Mula sa komedor ay lumabas at lumapit si Nanay Dolores. Ang yaya niya. Nahihiyang nginitian niya ito. God knows how much she was thankful for having her in her life. And she loved the woman so dearly. Nakatulog ka ba ng ayos? Nananan siyang tanong ng may edad na babae. Nanunuri ang mga titig nito. Oo, tinanghali na nga po ako ng gising eh. Lihim na rin nang naidasal na sana'y hindi nito napansin ang pamamaga ng mga mata niya sa kakaiyak.
Pero marahil ay iisipin nitong dahil sa pagdadalamhati ng kanyang papa. Iyon naman ang totoo. Needless to say how many gallons of tears she cried because of heartbreaks. Niyakap siya nito ng mahigpit. Nasa sulok ng mga mata, ang luhang nais lumaglag. Magiging maayos din ang lahat, Iha. Sabi pa nito nang pakawalan siya mula sa pagkakayakap. Sinikap na rin ang huwag maging emosyonal kahit pakiramdam niya ay nananakit ang lalamunan niya. She smiled at her. Hindi siya pwedeng magsalita dahil baka pumiyak siyang bigla. Halika, Iha. Ipaghahanda kita ng makakain. Kanina ka pa hinihintay ng pinsan mo. She swallowed hard bago nagsalita. Nasaan ho si Ella, Nanay Dolores? Naririto lang siya kanina nang biglang may tumawag sa kanya. Ganun ho ba? Halika sa dining table. Iha, para maipaghain kita. Abay, lunchtime na. Ayos na ho sa akin ng kape at tinapay, Nanay Dolores. Kung yan ang gusto mo. Maaari ho bang pakihatid na lang po sa may Heart Garden? Sige, Iha, pagdadala ko doon. Akmang papasok muli sa kusina si Nanay Dolores nang awatin niya ito. Nay, tawag na Reyna dito. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan sa kabutihan niyo sa amin ni Papa. Wika ni Reyna sa naghihirap na kalooban. Ngumiti ang babae sa kaginagap ang kamay niya at marahing pinisil. Hindi na kayo iba sa akin, Iha. Bukod sa inyo nang namayapang doon ay wala na akong ibang pamilya. Pero ngayon wala na ang iyong papa. Ikaw ang inaalala ko, Reyna. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, narito na ako sa mansyon. Halos sa akin ka na rin lumakit nag-iisip. Alam mo rin na mahal kita na para kong tunay na anak. Madamdaming pahayag nito. Mula nang mamatay sa sakit ang asawa nito ay hindi na ito muling nag-asawa pa. Kinugol nito ang panahon sa pag-aalaga at paglilingkod sa kanilang pamilya. Maraming salamat po, Nanay Dolores. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mahigpit niya itong niyakap at muli ay nabigo siyang pigilan ng pagpatak ng masaganang luha sa gilid ng mga mata niya. Sadya yatang mababaw ang mga luha niya. Tahan na, Iha. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Naniniwala na ako na ang lahat ng ito ay may dahilan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Humiwalay siya sa pagkakayakap dito. Pagkatapos ay pinahid ang luha. Sige na, Iha. Magtungo ka na sa hardin at ihahanda ko lang ang kape tinapay mo. Sasabihin ko rin kay Ella na naroroon ka. Sobrang namiss ka rin ng batang iyon. Katulad mo, hindi rin siya nagbago. Malayo bansa, pareho kayong lumaking maganda at mabait. Nakangiting sabi pa nito bago siya nito iniwan. Ipinikit ni Reyna ang mga mata na tila binabalikan sa gunita ang masasayang alaala ng kahapon. Sumilay ang payak ng ngiti sa mga labi niya. I love to see that smile every now and then, cuz. Komplementaryo ni Ella na tila hindi man lang niya namalayan ang paglapit nito at ngayon ay nasa harapan na niya. She smiled back at her, pero napawi ang mga ngiti sa labi niya nang mapansing nakabihis ang pinsan. Si Ella ay napabuntong hininga. Hinila nito ang silya sa tapat niya sa kanaupo. I would like to stay longer para makapag-banding pa tayo. Gusto kong mga bayo kasama ka. Mapait itong umiti bago nagpatuloy. Baka nga hindi na ako marunong sumakay sa kabayo eh. She jokingly added. Maaari tayong mga bayo mamayang hapon, Ella, at sigurado akong wala ka pa rin kupa sa pagpapatakbo ng kabayo. Marahan itong umiling. Inikot ang paningin sa hardin at sa labas ng mansyon. I miss this place so much. Hindi nakaligtas ang lungkot sa kislap ng mga mata nito. Ella, I would like to stay for a week or so, but Jago needs me. Putol na Ella sa sasabihin niya. Naiintindihan ko. Hindi pa naman ito huling pagkikita natin, hindi ba? Who knows, baka bigla akong bumalik dito kasama si Jago. Ngumiti itong muli.
Sa pagkakataong iyon ay hindi na rin na naitago ang panlulumo. Aalis ka na pa ngayon? Yes, baka gabihin ako sa daan. Hinintay lang talaga kita para personal ako makapagpaalam sa'yo. Magpapahatid ako kay Carding sa sakayan ng bus. Wika ni Ella. Iisang sasakyan lang kasi ang ginagamit nito at ng mga magulang nang dumating ang mga ito. Kasama mo ba ang aalis ang mga magulang mo? Umiling ito. Mauuna ako sa kanila. Ako na lang maghahatid sa'yo sa terminal ng bus. Hindi na kailangan. Baka magkaiyakan pa tayo eh. She chuckled. Pinahid ang mga namumuong luha sa sulok ng mga mata. By the way, here's my address. Kung sakaling maligaw kayo ni Fryland sa Manila, alam mo kung saan ako nakatira. Inabot nito sa kanya ang may kapirasong papel kung saan nakalagay ang saktong address nito. Nagtataka ang mga tingin na tiningala niya ang pinsan. Ibig bang sabihin hindi ka na babalik ng Amerika? Nangislap ang mga matang tanong niya rito. Yes. Sagot ni Ella na sinabayan ng pagtango. Kaya hindi tayo dapat na magdrama na dalawa kasi sigurado akong magkikita pa tayo. Tumayo siya buhat sa pagkakaupo at niyakap ang pinsan sa katuwaan. Pakisabi kay Diego na nasasabi ko kung makita siya. Wika na Reyna. Makakarating. She smiled at her. Kailangan ko nang umalis. Sige, mag-iingat ka, Ella. I will. Hinatid na Reyna ito ng tanaw hanggang sa makapasok ito ng mansyon. Kung siya lang ang masusunod ay gusto pa niyang manatili si Ella sa mansyon. Pero hindi maaari. Higit itong kailangan ni Diego. Lalo pat masama ang pakiramdam nito nang iwanan ng pinsan. Nilibot ni Reyna ang buong asyenda. Sakay si Snow. Nang hapong iyon ng pagkaraan ng 30 minutong pag-aalis ni Ella. Namatawi ang di maitagong ngiti sa mga labi niya habang pinagmamasdan mula sa tuktok ng burol ang malawak na bahagi ng asyenda. Mula ng pamahalaan at hawakan ni Froilan ang pagmamanage ng lupain ay kumita ito ng malaki. Ang dati-rati ay nakatingwangwang na ekta-ektaryang bahagi ng asyenda ngayon ay taniman na ng mga pinya. Ayon pa sa dating mga tauhan nila ay dinagdagan ni Froilan ang pasweldo sa mga ito. Labis na rin ang ikinatuwa iyon. Hindi naman kasi lingid sa kanya ang pagbagsak at pagkalugi ng kinabuhayan nila dahil napabayaan ito ng papa niya mula nang mamatay ang mama niya. Subalit kailanman ay hindi niya kinuwestiyon ang namayapa niyang ama. Masyado nitong mahal ang mama niya. Sukdulan pati sarili ay napabayaan ito. Siya man ay nagkulang din sa pagmamanage sa asyenda. Buong akala ni Reyna ay maayos ang income ng asyenda sapagkat nilihim iyon sa kanya ng kanyang ama. Ngunit dahil naging madalas ang pagrereklamo ng mga trabahador, sanhi ng kakulangan ng budget at ang hindi maayos na pagpapasahod sa mga ito mula nang umalis si Nathan sa pamamahala sa asyenda at lumipad patungo sa ibang bansa, ay tiningnan niya ang mga nakalipas na kita ng asyenda. She wasn't aware na natutong magsugal ang papa niya at nagamit nito ang pondo na nakalaan para lamang sa asyenda. Hindi rin siya makapaniwalang isinanla ng papa niya ang buong lupain nila nang hindi man lang nito nabanggit sa kanya. It was too late then. Sisihin man niya ang ama ay wala na rin siyang magagawa. At ngayon ay nakakatiyak siya na masaya na ang mga magulang niya dahil magkasama na ang mga ito. She was still glad and thankful that Froilan took over their land. Madali itong minahal ng mga tao at magaling itong magpalakad ng tila sanay na. Kung susuriin ay lalong pinalago ni Froilan ang lupain nila. Hish, gosh, nilagay mo isna. Di niya lilungungap mo niagad na liar finashay. Nitsimiman. I am sin. Sami na yung ablok simimok. Gosh, di rap. Rumihistro ang pagkadismaya sa kanyang muka nang wala siyang makita. Marahil ay busy pa ito o baka dahil nasa himpapawid pa ito. It was a branded and new cellphone model. Iniwan iyon sa kanya ni Froilan. Kalakip niyon ay ang itim na credit card na may kasamang note kung saan ay kailangan niya iyong gamitin kung sakaling may nais siyang bilhin. Nakasaad din sa note na tatawagan siya nito. Hindi napansin agad iyon ni Reyna
Nakita lamang niya to nang bumalik siya sa kwadra upang magbihis para mga bayo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.